Aabot sa nasa 40 ektarya ang lawak ng Navotas Sanitary Landfill. Kaya naman hindi isinasantabi ng pamahalaang lungsod ng Navotas ang planong rehabilitasyon dito. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, maaaring gawing recreational area o taniman ng nasabing landfill kung magkakaroon ng magandang plano at ligtas na rehabilitasyon ng mga eksperto para dito. Other landfills sa ibang bansa, pag natapos yung life ng landfill, may magandang plano po dyan. Basta maganda yung rehab. Kasi malawak na lupa to. Tayo dito sa ating lungsod, kulang tayo sa lupa. So pag na-rehab ng maganda yan, magagamit po natin. Pero sa ngayon, patuloy muna ang kanilang gagawing aksyon upang maapula ang apoy na nagsimula pa noong araw ng Sabado, April 11. Kahapon, kasama sa nag-inspeksyon sa lugar si Public Works and Highways Secretary Vince Tison. Dito inihayag ng kalihim na tutulong sila sa lokal na pamahalaan upang magpadala ng mga heavy equipment na gagamitin sa pagtatambak ng lupa. Hindi na kasi kaya ng tubig ito, no? Hindi tubig ang magpapatay dito sa sunog na to. Magpapatay dito, lupa. Kailangan tambakan ng lupa para mawalan na ng oxygen yung gas, no, para hindi na masunog. Mawalan na ng oxygen para mamatay na yung sunog. So yun ang game plan. Kailangan nga talaga dito madaming equipment. Yeah. Yun ang critical ngayon. Ngayong weekend, inaasahan din na matatapos na ang paglalagay ng pansamantalang kalsada upang mas madaling makarating sa isla ang mga malalaking sasakyan kung saan naroroon ang sanitary landfill. Ang challenge lang natin ngayon, walang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge, pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Saka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit. No? Nananawagan din si Secretary Dizon sa pribadong sektor na maaaring makapagpahiram ng kagamitan para sa mabilis na pag-apula ng sunog. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.